Hi everyone, magandang gabi sa bawat isa. So welcome muli sa ating midweek service spiritual refueling ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. So again, I'm Pastor Charlie Dakutanan, ang inyong lingkod na maghatid ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon sa lahat po ng mga naka-tune in sa gabing ito. So kayo po ay mapalad dahil kayo nakaupo ngayon sa inyong harapan ng inyong television, laptop or iPad or cellphone. So high-tech na po ang ating technology sa panahong ito. So bago tayo dumako sa pakikinig na salita ng Diyos, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Father, we thank you this evening, Lord, sa aming pong pakikinig muli ng salita, Lord, sa aming midweek service spiritual refueling ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. Lord, we thank you for this great privilege again and opportunity na kami muli makapakinig ng salita. Tunay na sa panahong ito, Panginoon, na punong-puno Diyos ng mga crisis, Panginoon, ay napakahalaga na kami napakinig ng salita ng pag-asa. In Jesus' name. Maraming salamat po dahil araw-araw puro mga negatibong balita ang aming napapakinggan. Subalit nagpapasalamat po kami dahil ang iyong salita, Panginoon, ang lulusaw sa lahat po ng mga negatibong mga tinig, Panginoon, mga balita o mga nasagap ng aming mga tainga, pamagitan ng pakikinig namin sa salita. Ito ay iyong lulusawin sa pangalan ni Jesus. Father, we thank you this evening at patuloy rin po kami nag-intercede, Lord, sa oras na ito na ganap ng ma-eradicate, manahilit ang COVID-19 sa aming bansa, Panginoon, at sa buong mundo, at maging normal na po ang pamumuhay ng lahat ng tao. In Jesus' name, O God. Salamat po, Diyos. Medyo matagal-tagal na rin po, Panginoon, ang mga lockdown na ito, ang crisis na ito sa Pilipinas. Mahigit 1 taon na po, pero naniwala po kayo matatapos din po ang lahat ng ito. Kayo lamang, Panginoong Jesus, ang tangi naming pag-asa, at kayo lamang ang makalulutas ng suliranin ito. Kayo lamang makalulutas at makapag-alis ng virus na ito, ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Hallelujah! Salamat po, Diyos, na walang imposible sa iyo. The things which are impossible with man are possible to you, Lord. Hallelujah! Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, patuloy naming dinideklara ayon sa iyong salita, Panginoon, that there is power of confession, there is power of declaration, there is power of declaration according to your word in Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it, they shall eat the fruit thereof. Kaya Lord, walang sawang aming pagdideklara na ang buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao ay COVID-free na po in Jesus' name. Ang buong NCR, buong Metro Manila, buong Caloocan City ay COVID-free na po in Jesus' name. Ang buong Calabarzon, buong Bulacan ay COVID-free na po. Buong bansang Pilipinas, COVID-free na po. At ang buong Asia, Europa, United Kingdom, United Nations, buong Amerika at Israel, buong mundo, patuloy ang aking pagdideklara, COVID-free na po, Panginoon. Lord, because we believe that there is power of declaration. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. At dalangin din po namin, O Diyos, ang isikyong ito, Lord, hindi na po mag-i-extend, tuldok na po ito until April 4, in Jesus' name. Salamat po, wala na pong may infect at mamatayin mamayang Pilipino dahil sa COVID-19 na ito. In Jesus' name, wala nang may infect at mamatayin ng mga tao sa buong mundo dahil sa COVID-19 na ito. Salamat po, Diyos. Kayong Diyos na buhay at makapangyarihan. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, bless nyo rin po ang bayang Israel ayon sa iyong salita. Sino mang magmahal at magpala sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Kaya nagdideklara kami ng pagpapala, proteksyon sa bayang Israel. Kaya din sa bayang Amerika, bansang Amerika. Pagpalain nyo rin po, thy kingdom come, thy will be done sa buong Amerika as it is in heaven, sa pamumuno ni Joe Biden. Lord, mag-ahari ka sa puso niya at ang banal na takot mag-ahari sa puso niya. Hallelujah! At sa lahat ng namumuno sa bansang Amerika, especially sa aming bayang Pilipinas, sa aming Pangulong Duterte at ang kanyang mga kabinete, at lahat ng mga senators, congressmen, city mayors, governors, mga PNP police, mga military sa aming bansa, Panginoon.
Lord, maghari ka sa puso nila, maghari ka sa buhay nila, Panginoon, in Jesus' name. Ang banal na takot sa iyo ay patuloy na maghahari sa kanilang puso. At dalangin din po namin, O Diyos, nawa ay hindi na, Panginoon, may damay ang mga simbahan sa bansang ito, sa mga lockdown, Panginoon. Lord, nandoon naman po ang mga pagpapatupad ng mga health protocol, Panginoon, sapagkat napaka-importante yung salita na mapapakinggan ng bawat mamayang Pilipino, sapagkat ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, in Jesus' name. Kaya Lord, matuldukan na po ang mga lockdown, Lord, ng mga simbahan mo sa buong bansang Pilipinas, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain niyo rin po, Panginoon Diyos, maging Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ekonomiya ng aming bansa, patuloy mo rin paunlarin, O God, at iangat, in Jesus' name. Gayun din, Lord, dadalangin din po namin ang mga health workers, mga nurses, mga doktor sa aming bansa. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. In Jesus' name, maging mga kapulisan, magpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa bansang ito. Ingatan niyo rin po sila kasama ng aming mga kasundaluhan. Salamat po ngayong gabi. Kiniklim na po namin ang kasagutan mo sa aming mga prayers. Gayun din ang aming Bishop Jonathan, Pastor Abiki. Pagpalaan niyo rin po siya at ang kanyang buong pamilya at ang lahat ng mga kapastoran ng DCSGO at ang lahat ng mga tunay na pastor sa buong mundo, sa buong Pilipinas at mga missionaries. Ingatan niyo po ang bawat isa, ang mga naghahatid ng iyong mensahe, ng iyong salita, in Jesus' name. Lahat ng mga ambasador mo at mga mensahero mo, covered din by the blood of Jesus. Ngayon din, especially ang GCSGO, Kamaring family, patuloy mo rin pagpalain ng Diyos na ito. Kubiran lagi ng banal na dugo. I declare head sa protection sa buong GCSGO Kamarin family. At patuloy ang aking declaration ng GCSGO Kamarin family, vaccinated by the power of the blood of Jesus Christ. No viruses can touch us and no weapons formed against us shall prosper. Salamat po, Lord. Use this church, Lord, as your instrument, Panginoon. Hallelujah. Upang abutin ang mga ligaw ng kaluluwa. At ilagay niyo po sa puso ng bawat dumadalo sa GCSGO Kamarin family ang burden ng compassion for the lost souls. Salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan. Kargahan niyo po ng high voltage dunamis explosive power of the Holy Ghost ang lahat ng mga dumadalo sa GCSGO Kamarin family, at gawin niyo pong soul winning machine ang bawat isa, at patuloy mong buksan ang pintuan ng kalangitan at ibuhos yung masaganang biyaya, pagpapala sa lahat ng dumadalo sa GCSGO Kamarin family. At sa lahat din po ng mga nanonood ngayong gabi at nakatune in, kargahan nyo rin po ng high voltage power of the Holy Ghost in Jesus' name, at patuloy mong puspusin yung kapangyarihan at pagpalain ng bawat isa. Father, we thank you this morning. Let thy name be glorified, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon. Father, we thank you, and we now seal all our prayers right now by the blood of Jesus Christ. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 So again, welcome po sa lahat po ng mga na-tune in ngayong gabi sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Altar Church Kamarin family. So welcome everyone. May mga bago tayong mga nanonood ngayon. Welcome. At sa lahat po ng mga viewers natin all over the Philippines, pagpalain kayong lahat ng Diyos, at lahat ng mga viewers natin sa iba't ibang bansa ng mundong ito, sa Australia, sa USA, sa lugar ng Saudi Arabia, sa gayon din sa Japan, hallelujah, Singapore, okay, so sa New Zealand, welcome sa lahat po ng mga nakatune in sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa Greenland, hallelujah, so welcome. Amen. Okay, so ngayong gabi ay tayo ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinisiris po natin at tinatalakay po natin ang isang katuruan na kung saan ang pinaka-subjects po natin dito ay is about the habit, okay, of a true or real disciple of Jesus Christ.
Amen? So yun po yung ating tinatalakay at sa pangatlong linggo na po tayo. Amen? Sa ating pong pagtatalakay o panglima. Yan. At napaka-importante sa isang tunay na disipulo ng Panginoon na mayroon tayong habit. Amen? At sinasabi ko nga, ang habit na ito ay hindi makamundong habit, kundi makalangit na habit. Amen? Dahil sabi ko nga, ibig sabihin ng habit, ito yung ating routine life. Ito yung ating way of life. Ito yung ating kinagawian. Okay? Na kung saan kagaya ang ating mga physical ng katawan, di ba? May mga habit tayo. Halimbawa, pag ang katawan mo, ang habit natin hindi tayo pwedeng nga lalabas ng bahay or papasok sa trabaho na hindi ka nagtututbrush. Amen? That's habit. Kaya araw-araw tayo nagtututbrush. Amen? That's habit. Hindi naman yung pagsusuot ng damit. Habit na rin po natin yan. So walang taong hindi nagsusuot ng damit. Yung pagkain natin, habit na rin po natin yan. Pag hindi ka kumain, gugutumin ka. Kaya sa isang tunay na Kristiyano, dapat magkaroon din po tayo ng tunay na habit. Ang habit na ito ay napaka-importante na ito ay ating routine life. Amen? Kaya yun po yung ating pinaka-subject na ating pag-aaral dito, the habit of a true disciple of Jesus Christ. So, ang isang tunay na disipulo ng Panginoon ay mayroong habit. Amen? At yun nga po, tinatalakay po natin. Ang tinalakay natin nakaraan is the habit of a daily prayer. Pangalawa, tinalakay din po natin the habit of quiet time with God or daily quiet time with God. Amen? So, ang pangatlo naman tinatalakay natin is about the habit of a non-stop soul winning. Amen? Napaka-importante po ito sapagkat yan ang dahilan kaya tayo niligtas ng Diyos. Okay? Para makapag-win ng mga kaluluwa. Amen? So, nasa part 3 na po tayo sa ating pag-aaral. So, nakaraan, pinag-aral natin sa about the non-stop soul winning. Okay? Pinag-aralan po natin yung the importance of soul winning. Bakit mahalaga ang pag-win ng mga kaluluwa? Because people without Christ perish or condemn. And the harvest is plenty. Okay? Hinog na ang anihin. Yan. At siyempre, mahalagang soul winning. Why? Because soul winning is one of God's commandment. Ay isa sa mga utos ng Diyos sa mga Kristiyano. Amen? So, atin din pong tinalakay yung goal ng soul winning. Ating goal is to populate heaven and to depopulate hell. Yan. So, mas marami po ang mapunta sa langit at yung impyerno dapat nga ni isa walang mapunta roon. Amen? Yung dagat-dagatang apoy na yan. So, ang puso ng Diyos, isa man, walang mapupunta roon. Amen? So, yun po yung ating mga tinalakay. And then, natalakay rin po natin, sa part 2 natin, yung mga hindrance why many Christian ay hindi makapag-win ng souls. Ha? 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years ng Kristiyano, ni isang kaluluwa, wala pang napapatanggap. Wala pang nawiwin na kaluluwa. So, hindi po yung kalooban ni Lord. Ayaw ni Lord tayo maging stagnant Christian. Gusto niya tayo maging productive, fruitful. Amen? So, yung pong katotohanan. And then, natalakay po natin how to become effective in soul winning. Paano? So, atin pong tinignan po yung karakteristik ni Barnabas, o sa Tagalog ay Bernabe. Si Bernabe ay maraming nadalang kaluluwa sa Panginoon. Why? First, because he's a good man, siya ay mabuting tao, and also he's full of faith. Amen? And full of the Holy Spirit. That's why much people, maraming mga tao, ang naakay niya at nadala sa Panginoon. At mga ilang pang mga
mga components o characteristic na dapat taglay natin para tayo ay maging soul winner. Amen? So ngayon naman ay tatalakay natin sa ating part 3 is about being concerned for others. Ikaw at ako dapat meron tayong concern sa bawat isa, sa iba. So open your Bible in the book of Matthew 14:35 verse 36. Siyempre, ang pinaka-biblical character natin dito, una sa lahat, no other than Jesus Christ. Jesus Christ is very concerned sa lahat po ng mga tao. Amen? Kaya nga sabi dito, Matthew 14:35-36, ang sabi dito, and when the men of that place recognized him, they sent out into all that surrounding region, brought to him. All were sick. 36, and begged him that they might only touch the hem of his garment. And as many as touched it were made perfect well. Tagalogin natin, nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Wow! Yan po ang ating Panginoon. He is our great healer. Yumuko tayo panalangin. Father, we thank you once again this evening sa aming paikinig ng salita. Patuloy o Diyos, napunuin mo kami ng malasakit sa iba, sa mga taong higit sa lahat na mapupunta sa impyerno. Punuin mo ang aming puso, balutan mo, Panginoon, ng malasakit, concern, ang aming mga puso sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Holy Spirit, kayong aming great teacher sa gabing ito. Ako instrument mo lang upang ibahagi ay yung mabuting balita. Thank you for your anointing. Thank you for spirit of understanding. Maintindihan namin ang mensahe mo sa amin sa gabing ito at ito ay aming maisapamuhay. Maraming salamat po. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin ito ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, so makikita natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, when the men of that place recognized him. So si Jesus po ay nakilala. Okay? Sabi nga, and they sent out into all that surrounding region, brought to him all who were sick, and begged him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched it were made perfectly well. Hallelujah. So nakilala si Jesus ng mga taga roon. Kaya nga ikaw, na anak ng Diyos, dapat makilala ka. Makilala ka na ikaw anak ng Diyos. Makilala ka na ikaw ay may malasakit. Makilala ka na ikaw ay soul winner. Makilala ka na ikaw ay mananampalataya. So, ibig sabihin yan, ang isang tunay na Kristiyano at disipulo ng Panginoon ay concern. Pag concern ka, lumalabas ka ng bahay. Hindi ka natatakot. Kasi, nandun yung puso mo't malasakit mo upang abutin ang mga tao na wala pa kay Kristo. Dapat nakikilala ka. Amen? Na ikaw ay anak ng Diyos, mananampalataya. Ha? Naglilingkod sa Diyos. Kilala ka na ikaw ay kakaiba sa sanlibutan. Kagaya ni Jesus. Nakilala si Jesus. Amen? Hindi yung matagal na tayong Kristiyano, hindi ka pa kilala. Amen? Hindi ka pa kilala ng kapitbahay mo kung sino ka. Dapat magpakilala ka na ikaw ay born again.
Huwag mo ikaya ang pagiging born again mo. Di ba? So, yun po ang dapat nating tandaan. Yung sabi dito, agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing yun ang pagdating ni Jesus. Wow! So, agad nilang pamalita. Amen? And then, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Why? Bakit nakilala si Jesus? Kasi si Jesus po ay nagpapagaling. May kapangyarihan. Kakaibang buhay niya kaysa namumuhay sa mundong ito. Amen? Then sabi ito, hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumaling. Hallelujah! Amen? So makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Sa Kanya ay walang imposible. Kaya anong karamdaman mo ngayon, kapatid? Anong masakit mo ngayon? Huwag kang magkalala. God is able to heal you. Walang sino man na hindi pinagaling ni Lord na lumapit sa Kanya. Dito makikita natin, kahit laylayan lang ng kanyang damit, ang mga nakahipo ay gumaling. Amen? Yan pong ating Panginoon is very powerful. Siya'y makapangyarihan. Amen? Kaya ipamalita natin na si Jesus ay nagpapagaling. Si Jesus ay bumubuhay ng patay. Si Jesus ay nagbabago ng buhay, nagbibigay ng pag-asa. Si Jesus ay nagbibigay ng masaganang buhay. Amen? Pabalita natin. Kaya kung concerned tayo, dapat pinapamalita natin si Jesus sa mga tao. Amen? Na sa Kanya ay may pag-asa. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa ating simpleng introduction, take note natin, no Christian can live successfully who does not constantly and systematically seek to share the love of the Lord Jesus Christ with those who do not know Him. And no Christian will ever begin to do this until he or she feels a real concern. Amen? So, in short, napaka-importante po yung tunay na malasakit. Kasi sabi nga, no Christian can live successfully who does not constantly. Amen? So, napaka-importante po yung constantly po. Tuloy-tuloy po yung ating malasakit. Kaya nga sa bundang dulo, sabi dyan, she feels a real concern. Amen. So, ikaw at ako, dapat makaramdam ng tunay na malasakit. Saan? Sa mga ligaw na kaluluwa, sa mga taong wala pa kay Kristo. Kaya nga yung topic natin ngayon sa ating part 3 is being concerned for others. Amen. A burden for the salvation of the multitude of men and women who are lost. So yun po yung dapat real concern natin. Yung real concern natin is mayroon tayong burden for the salvation, para sa kaligtasan of the multitude. Maraming mga tao. Multitude of men and women who are lost. Mga lalaki at babaeng mapapahamak. Okay, dapat nandun yung ating burden and compassion. Luke 19 verse 10, anong sabi ni Jesus? Naparito siya to seek and to save that which was lost. Kaya ang ating pinaka-biblical character dito na puno ng malasakit ay walang iba kundi si Jesus. No other than Jesus Christ. Why? Because He came to seek and to save that which was lost. Amen? So, maraming mga tao ay mapapahamak. Papunta na sa impyerno. Kaya nga sabi niya, condemned already. John 3:18. Amen? There are so many people condemned already and are under the wrath of God. Amen? Condemned already, John 3:18.
and under the wrath of God. John 3:36. So, po yung maraming mga tao sa panahon ito. That's why dapat pa may concern sa kanila. But the question, do you feel any concern for the lost? Nararamdaman mo ba ang malasakit sa mga ligaw na kaluluwa? Second question, have you any passion for souls? Third question, are you burdened as you think of your loved ones and friends, yung mga ka-office mate mo, classmates mo kayo nag-aaral, and of the thousands of others who are not saved? So, bulay-bulayan nyo po ang tanong na yan. At pang-apat na tanong, are you unconcerned? Ikaw ba'y walang malasakit? And next question, you tell them of our wonderful Savior. Nasabi mo na ba ang kamanghamanghang tagapagligtas natin, Jesus, sa mga friends mo, sa ka-office mate mo, sa mga miyembro ng iyong pamilya, sa magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, mga pinsan mo, mga hipag mo, mga pamangkin mo, mga mahal mo sa buhay? Nabanggit mo na ba si Jesus sa kanila? Concerned ka ba sa kanila? Amen. Ako po, nung ako po ay na-born again, 1987, through radio, or Bishop Jonathan Sebastian, laging tagumpay. Pag-uwi po ng probinsya po, wala po akong ibang ginawa kundi i-preach si Jesus. Una sa aking mga mahal sa buhay, sa aking tatay, nanay, mga kapatid, mga pamangkin, pati yung mga kasugalan ko nung araw sa probinsya, nung hindi pa ako na-born again. Sinare ko po ang salita ng Diyos sa kanila. Ginather ko po sila. Amen? So, napaka-importante mayroon tayong concern. So, basahin po ninyo po yung Matthew 14:35-36. Makikita nyo po dyan. Amen? Yung mga tao po doon ay may concern. Pinamalita nila si Jesus. Amen? Okay, so yun po ang mga dapat nating tandaan bilang anak ng Diyos. Dapat meron tayong concern sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay. So, Roman numeral number 1 sa ating pong outline. Being concerned for others. First is, we have a description of the many people around us for whose salvation we need to be deeply concerned. Amen? So if we ask the question, what is the real need of the lost? How does this portion of scriptures answer it? Amen? So it tells us three things about the people of that day, which are true of people today. So ano po yung three things about the people? Amen? Of that day, sa panahon ni Jesus, no, siya po ay pinamalita siya, and then hinawakan yung kanyang kasuotan, maraming gumaling, lahat ng humawak ng kanyang damit gumaling. So yung po, titingnan po natin yung verse na binasa natin. Okay? So on that day, which are true of people today. Ito rin pong katotohanan sa panahon natin ngayon. So tingnan natin verse by verse yung binasa natin kanina. Okay? So doon po yun sa ating pong text or ating pong scripture foundations sa book of Matthew 14:35-36. Okay, so verse by verse po natin. Ayan. At tingnan natin kung ano yung tatlong bagay na ito. Yun po yung aking isi-share ngayong gabi. Okay. So number 1, makikita po natin dito sa ating scripture foundation, they were diseased. Yung mga tao sa panahon ngayon, they were diseased. Amen? Unhealthy. Verse 35. So many people today take note. Okay, so yung panahon na yun sa book of Luke 14:35, i-compare natin sa panahon natin ngayon. Amen?
So, unang-unang makikita natin doon sa ating foundation verse, Luke 14:35. Sa verse 35, makikita natin doon, they were diseased. Amen? Sila ay may mga karamdaman. Unhealthy. Verse 35. Amen? At sa panahon natin ito, many people today may be religious, respectable and living morally decent and upright lives, but every unsaved soul is gripped by the disease of sin. O, maaring hindi kasalanan o sakit sa physical o sa natural, pero ito naman ay kasalanan o sakit ng kasalanan. Sabi nga sa Luke 5 verse 12. So, maaari po na walang literal na sakit sa katawan, pero isa po sa mga sakit ay na karamihan sa panahon ito, marami po ang lumulubog sa kumunoy ng kasalanan. Amen? So, sabi nga, and unless they are cured, their prospect is ended solemn. Amen? So, maliban na sila po ay hindi malunasan yung sakit na yan. Amen? So, sabi nga, their prospect is ended solemn. Amen? Yan ang matindi. Solemn, bakit? Kasi po, malinaw po sabi ng Bible, Romans 6:23, the wages of sin is death. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pag hindi na-cured yung sakit ng kasalanan, delikado po ang pupuntahan ng tao. Dagat-dagat ang apoy. Tatlo po ang kabayaran ng kasalanan. First is spiritual death. Second is physical death. At ang masaklap po dito ay yung eternal death. Yung big sabihin ng eternal death, yung po walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Diyos. Kaya pag hindi na-cured yung sakit ng kasalanan, delikado. Amen? Dagat-dagat ang apoy. So, yung isang tao naman may sakit, maaring mamatay sa physical, sa sakit, pero kung siya naman po'y walang sakit, ang kanyang spiritual life, healthy, na born again sa tinanggap niya si Jesus, o siya man ay mawala sa mundong ito, sure naman ang kanyang destiny, langit. Mayroon siyang eternal life. Amen? So, yun po yung situation sa Book of Luke, chapter 14, verse 35 to 36. So, sa verse 35, sa ating foundation verse, mayroon tayong tatlong makikita roon tungkol sa mga tao on that day. And sabi ko kasi kanina, which are true of people today. Yun po ay katotohanan sa panahon natin ngayon, sa mga tao sa panahon natin ngayon. Amen? They were diseased, unhealthy. Yun din po ang kalagayan natin sa panahon ito. Maraming taong may sakit. Ang infected nga lang ng COVID-19 sa ating bansa ay nasa 100,000 plus na. At 700,000 na lahat ang mga na-infect sa kabuuan. Pero purihin ng Diyos dahil mayroon pong 600 plus na pong gumaling. Hallelujah. To God be the glory. Amen? Sa buong mundo, milyon na po ang mga infected at marami na po ang sukom. Pero magpasalamat tayo sa Diyos dahil marami po ang pinagaling na ng Panginoon. Amen? At ang ating declaration, wala nang mamamatay, wala nang ma-infect, huwag tayo magsasawang magdeklara araw-araw. Amen? Dahil pangako yan ng ating Diyos. Amen? So, yung po. So, take note, man's first need is to be made perfectly whole through faith in the Lord Jesus Christ. So,
tayo po ay makakaranas lamang ng kagalingan. Amen? Ang kailangan po natin ay si Jesus. Makakaranas tayo ng perfectly whole. Amen? Made perfectly whole through our Lord Jesus Christ. Take note, multitude of people live and die in a diseased condition, without God and without hope. Lalo na sa panahon natin ito, millions na po ang namamatay dahil sa COVID-19 na yan. Ang iba, marami na pong nawawalan ng pag-asa. Amen? Kaya napaka-importante magkaroon tayo ng concern for others. Preach natin si Jesus. Share Jesus. Na kay Jesus may pag-asa. Si Jesus ay may kagalingan kay Jesus. Amen? Nabanggit ko nga sa inyo nakaraan, out of 7.8 billion population of the world, there are 150,000 plus are dying every day without hearing the gospel, without knowing Jesus. That's why every believers in Christ dapat magkaroon tayo ng concern. Amen. So yun po ang nakita natin doon po sa ating foundation verse. So una, they were diseased, unhealthy, verse 35a. And second, they were at a distance, verse 35b. Amen? Pag sinabing they were at a distance, ibig sabihin, malayo sila sa Diyos. That's why kailangan nila ng mag-share ng gospel para sila ay mailapit sa Panginoon. Magkaroon sila ng relationship sa Panginoon. Amen? So, sabi nga, the men of that place sent word to all the surrounding country. Amen? Which indicates distance. Amen? So, the men of that place sent word all the surrounding country, which indicates distance. So, they were at a distance from the Lord. Sabi nga, in a geographical sense, and what was true of them in that sense is true of multitudes today in a spiritual sense. Amen? So, yung panahon yun, sa ating foundation verse, sa panahon ng pangyayaring yun, maraming mga taong malayo sa Diyos. Amen? Parang sa panahon natin ngayon. Maraming mga tao walang panahon sa Diyos, malayo sa Diyos, walang relationship sa Panginoon. Paano natin sila may lalapit? Kailangan ng instrumento, ikaw at ako. Amen? Parang ako, hindi naman ako basta nakakilala sa Panginoon kung walang naglapit sa akin sa Panginoon. Sino yon? Si Lord o si Bishop Jonathan. Through radio, ako'y nakakilala sa Panginoon, kaya ako'y nailapit sa Panginoon. Amen? Take note, the young people of our day and generation are to very large extent growing up without any knowledge of God and of the gospel of His grace. And there is an appalling or terrible ignorance of the Bible and of the gospel. Amen? So, sad to say, sa panahon natin ngayon, maraming mga young people, amen, mga generation natin sa ngayon, amen, ay abala sa mga bagay sa mundo. So, hindi lang mga younger generation, kundi pati mga old generation, maraming mga tao, amen. Minsan, may ignorante sa Biblia, sa Ebanghelyo. Minsan walang interest sa salita ng Diyos, sa mga bagay na makalangit. So, sino ang gagamitin ng Panginoon? Dapat yung mga young people na nakakilala sa Panginoon. Tayong lahat, hindi lang young people, kundi lahat tayong mga tumanggap kay Kristo, dapat magpagamit tayo. Share natin si Jesus. Amen? So, yun po mga magulang at mga kapatid, ang kailangan natin sa
Kaya napaka-importante po na magkaroon po tayo ng concern sa mga maraming mga tao. Amen? So, sabi po sa Matthew 9:36, so may kita natin doon na si Jesus ay talagang full of compassion. Even Matthew 9:35, 36, 37 to 38, basahin niyo lang po ninyo. Makikita natin doon na si Jesus ay naglilibot at siya po ay nangangaral ng mabuting balita, nagtuturo, nagpapagaling. At sabi nga niya sa verse 38, hinog na ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Yun po yung request ng Panginoon. Sabi niya, mag-pray kayo na magpadala si Lord ng mag-aani. Amen? Alam niyo ba ang prayer request ni Lord sa panahong ito? Ikaw at ako ang kasagutan. Magpagamit tayo kay Lord, preach natin si Jesus. Amen? Dahil marami pong tao ngayon ang walang relasyon sa Panginoon. Abala sa mga bagay sa mundong ito. Walang panahon sa Diyos. Kaya makita po natin ngayon. Pagdating sa on-site Sunday Service Celebration, mangilan-ngilan na lang pong pumupunta sa on-site. Amen? Kasi yung iba, parang wala nang gana. Iba natatakot, tinatamad na. Okay? So, nag-enjoy na lang po sa pamamagitan ng panonood sa FB Live. Amen? So, hindi naman natin binabaliwala ang FB Live. Pasalamat tayo sa Diyos dahil tayo po ay high-tech ng technology natin. Hindi po nawawala ang ating pakikinig na salita ng Diyos. Lalo na sa panahon ito, nag-lockdown po tayo ng 2 linggo. Sarado lahat ng masimbahan sa Pilipinas. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil mayroon pa rin pong social media. Nakakapakinig pa rin po tayo ng Word of God. Pero, pag pinahintulutan na po tayo na makapag-church on site, dapat nagmamadali po tayong pumunta sa on-site Sunday Service Celebration. Amen. Okay, number 3, ang kalagayan po ng mga tao sa panahon ni Jesus is they were disabled. They were disabled. Verse 35c. Amen. So, biniverse by verse po natin yung ating tinatalakay po sa Book of Luke. So, they were disabled. Yun po yung kalalagayan sa panahon yun. So, dahil nga sila disabled, so they had to be brought into the presence of the Lord. Amen. Kailangan natin silang dalhin sa presensya ng Diyos. Amen. It is true that every sinner is disabled by sin. Yun ay katotohanan ng bawat mga makasalanan ay disabled sa kasalanan. So, maaring hindi disabled sa literal, sa physical, pero disable naman sa kasalanan. Amen? Ano ba yung kasalanan? Kasalanan ay pagsuway sa kalooban ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kung di ako nagkakamali, 1 John 3 verse 4. Amen? So, ang kasalanan, ibig sabihin ng kasalanan, pagsuway sa kautusan ng Diyos. Amen? So, pag tayo po ay namumuhay ng salungat sa kalooban ng Diyos, that's sin. Kung elaborate natin yung kasalanan, napakalawak po yan mga magulang at mga kapatid. Siguro, sa mga sunod nating pag-aaral ay tatalakay natin yung about sin. Elaborate natin yan. Amen? So, yun po, disable. Yung panahon yun, yung mga tao nun. Kaya kailangan mayroong magdala sa kaila sa Panginoon. Amen? So, take note, but it is also true that beneath the outward clock of respectability, many are disabled by the sins of falsehood, drink, lust, drugs, immorality, etc. So, yung pong nakaka-disable, mga kasalanan. Amen? Kasalanan ng falsehood,
Amen. Mga 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 pagsisinungaling o mga wala sa katotohanan. Amen. Mga kamalian, pagiging alakero, drunkard, amen, lust. Yun ang mga ka-disable ng ating spiritual life. Marami mga tao ngayon ganyan disable. Drugs. Amen. So mga addict sa drugs, immorality, yun yung nakaka-disable ng mga spiritual life natin. At iyan din po ang mga nangyayari sa panahon natin ito. Amen. Maraming mga broken family. Yung asawang lalaki ay nakikipagtagpo sa iba. Sa halip na sa asawa niya ay nakapupos, nangangaliwa. That's adultery. That's sins of immorality. Marami ang mga nagsasamang hindi kasal. That's fornication. That's immorality. Amen? So yun po yung panahon natin ngayon. Yung panahon nila noon, ganun din, disabled. They are disabled. Kailangan may magdala sila sa Panginoon, sa kanila sa Panginoon para makalaya sila. Amen? Para hindi na sila maging disabled. Amen? So yun po ang katotohanan. So we need to feel and show a deep concern sa mga taong ito. Amen? So yun po yung panahon sa ating pong binasa, sa ating foundation verse, doon po sa Book of Luke 14:35. Amen? Okay. So sa ating pangalawang outline, bibilisan ko lang po. Diyan pa rin po tayo sa ating foundation verse, sa ating Roman numeral number 2. When is it that we really begin to get concerned about the souls of others? So yun po yung tanong natin. When is it? Kailan? That we really begin to get concerned about the souls of others. Amen? Take note in verse 35 again sa ating binasa roon. Gives us the answer to this question. So ang tanong na ito ay nandun po yung sagot sa verse 35 sa ating foundation verse. Balikan ulit natin yan. Take note, it was when the men of that place, makikita natin doon yung mga tao sa lugar na yun, recognize him. Amen? Mani-expound po natin yung ating foundation verse. It was when the men of that place, sa panahon yun ni Jesus, sa Book of Luke 14:35, recognize him. Sino yung nakilala nila? Si Jesus. That this sent word to all the surrounding country. Wow. Yun ang maganda. Yung mga tao, sa panahon yung sa lugar na yun, na-recognize nila si Jesus. Kaya, sabi roon, this sent word to all the surrounding country. Amen? Pinadala nila yung salita doon sa surrounding country. Hindi nila sinarili. Hindi sila tumahimik nang dumating si Jesus sa lugar na yun. Dapat ganun din po tayo. Huwag nating itikom yung bibig natin. May magandang balita, pamalita natin. Pamalita natin si Jesus, siya magandang balita sa panahon ito ng pandemic. Siya yung pag-asa natin. Siya makapag-alis lamang ng virus na ito ng COVID-19. Siya makapagpapagaling ng lahat ng may sakit. Siya makapagliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Amen. So pamalita natin, huwag tayong mahiya. Gayahin natin yung mga taong yan sa ating foundation verse. Take note, it is easy to see what happened. So these men found the Lord for themselves, and they immediately became concerned that others might find him too.
Wow! Napakaganda po ang mga attitude ng mga taong ito. Nung marinig lang dumating si Jesus, pinamalitan nila. Amen? Kaya, kung babalikan po natin yung ating binasa, tingnan natin sabi ron, sa English, and when the men of that place recognized him, they sent out into all the surrounding region, brought to him all who were sick. Tignan mo yung mga puso ng mga taong ito. Verse 35 yun Verse 36, and begged him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched it were made perfect well. Hallelujah. So nakilala si Jesus na mga taga roon. At nung makilala na si Jesus, agad nilang ipinamalita. Take note. Yan ang mga attitude ng mga taong ito. Nung makilala na si Jesus, agad nilang pinamalita. Kaya simula nang makilala mo si Jesus, pinamalita mo na ba si Jesus? Sa mga kaibigan mo, sa mga friends mo, higit sa lahat, sa mga magulang, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo. Pinamalita mo na ba si Jesus dyan sa ka-office mate mo, classmates mo, mga friends mo sa Facebook, Messenger? Pinamalita mo na ba si Jesus? Gayahin natin yung mga taong ito sa Luke chapter 14:35. Nakilala nila si Jesus. Nung makilala na si Jesus, agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Hallelujah. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Sabi ko sa inyo kanina, maraming may sakit sa panahon ito. May sakit sa kasalanan, hindi man may sakit sa katawan. Iba maraming sakit sa kasalanan. Kailangan sila ay macured, gumaling. Kaya sabi, hiniling, verse 36 nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit ang kanilang laylayan, ang kanyang kasuotan, at lahat ng makahipo nito ay gumaling. Hallelujah. Amen. So, yun po yung attitude ng mga taong ito. Amen. So, malinaw na malinaw po. Amen. So, it was when the men of that place recognized him that they sent word to all the surrounding country. It is easy to see what happened. These men found the Lord for themselves, and they immediately became concerned that others might find him too. Yun ang dapat maging attitude natin. That is what always happens. Knowing and going together. Amen? Kaya dapat, pagka nakilala tayo sa Panginoon, go, share Jesus. Take note, when we really know Him, we shall go for Him. Yun ang tunay na kilala sa Panginoon. And the measure in which we know Him determines the measure in which we go. Basahin po ninyo yung John 14:19 and Philippians 3 verse 10. Amen? Take note nyo lang po at i-compare nyo po yung Psalms 126 verse 6 and Daniel chapter 11 verse 32. So, ulitin ko po. When we really know Him, we shall go for Him. And the measure in which we know Him determines the measure in which we go. So, yan yung mga tunay na kakilala sa Panginoon. Yun yung sukatan. Kung nakilala mo si Lord ng sukatan, lumalabas ka ng bahay, humahayo ka. Pinamamalita mo, kagaya ng mga taong yan sa Book of Luke 14:35. Amen? So, tapos tingnan niyo po yung verse, mga Bible niyo po, assignment natin, John 14 verse 9, and Philippians 3 verse 10, and compare Psalms 126 verse 6, and Daniel chapter 11 verse 32. Amen? Assignment po natin yan. So, puntahan niyo po ang inyong Bible. So, anong sabi sa John 14 verse 9? So, basahin lang po natin. So, sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Pilipi. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Kita mo? Pinagsabihan ni Jesus si Pilipi.
Kasi tagal na nilang kasama si Jesus, hindi pa kilala. Kasi maraming mga Kristiyanong gano'n eh. Tagal nang tumanggap sa Panginoon, pero hindi pa kilala si Jesus. Pagdating ng problema, wala na, gumigive up na, nagbabackslide na. Kasi hindi niya kilala si Jesus. Hanggang bibig lang. Philippians 3 verse 10, sabi ron, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Yan si Pablo. Maranasan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay, na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Amen? So, ang nangyari yan, totoo. Si Pedro po ay namatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon sa panahon ni Haring Nero. Amen? Siya po ay pinatay sa panahon ni Haring Nero, hindi siya gumive up sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Daniel 11:32, ano sabi ron? At ang gayon ng gumawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahihikayat niya sa pamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Hallelujah! Kaya nga ang isang taong nakakilala sa Panginoon, gumagawa, matibay, nakakagawa ng kabayanihan. So ikaw at ako, ang mga tunay na bayani na nagsishare ng gospel ng Panginoon. Hindi natitakot, hindi nahiya, hindi nagtatago. Kaya yun po, mga magulang at mga kapatid. Amen? So, napaka-importante po na dapat na kilala natin si Jesus, hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Okay? Kung titingnan naman po ninyo John chapter 1 verse 41 and 49, may kita natin dito ay mga nakakilala sa Panginoon, si Andres. Amen? So, tingnan niyo pong Bible niyo, John 1:41 and 49. Sabi rito, hinanap ni Andres ang kapatid niyang si Simon Pedro at inilapit niya kay Jesus. Wow! So, imagine mo yung kapatid niya may concern, si Andres, may concern siya kay Pedro. Amen? At inilapit niya si Pedro kay Jesus. At alam niyo ba ano nangyari nung ilapit niya ni Andres si Pedro kay Jesus? Aba, naging dynamic si Peter na preacher ni Lord. Amen? Even though si Peter ay naging impulsive disciple, yung pabigla-biglang disipulo, kasi nung hulihin na si Jesus, sabi nga ng Bible, sabi na, mananaga na ba kami? Abay, tinaga ni Pedro yung tainga ni Malco. Pero mabait si Lord eh. Dinampot niya yung tainga, tapos nilagay ulit kay Malco. Amen? Tapos si Pedro rin pong nagsabi na kahit na daw si mamatay nakasama ni Jesus, ay hindi niya ipagkakanulo si Jesus. Pero sabi ng Panginoon, Pedro, pag tilaok ng manok, makaitlog akong itatatwa. Diba? Impulsive disciple si Peter. Pero alam niyo po, nung mabaptize po si Peter ng Holy Spirit sa Book of Acts, chapter 2, verse 1 to 4, wow! Nung siya po ay nagbalik loob sa Panginoon, amen, na-encounter niya muli si Lord, na-revive muli si Peter. Pagdating sa Book of Acts, dynamic preacher po si Peter. Just imagine, unang preacher lang isang preaching ni Peter, 3,000 tumanggap. Wow! Amen. So, naligtas si Peter dahil sa kapatid niyang si Andres. Dapat ganyan. Kung may kapatid kang hindi pa born again, ilapit mo kay Jesus. May magulang ka, tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, ilapit mo kay Jesus. Friends mo, mga ka-office mate mo, ilapit mo kay Jesus. Gayahin mo si Andres. Hindi niya sinarili yung kaligtasan. Amen? Kaya makikita natin dyan, sabi nga, sa verse 41, nandyan chapter 1 verse 41, unan niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito, Kristo. Wow! Ang galing naman ni Andres na born again ang kapatid niyang si Pedro. Okay, pangalawang makikita natin na magandang
ehemplo rito sa mga nakakilala sa Panginoon, si Felipe. So take note, sabi dito, hinanap naman ni Felipe si Nathanael na kanyang kapatid. Amen? At inilapit niya kay Jesus. Wow! Sa John 1:49 naman yan. Anong sabi ron? Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. O, nung nailapit ni Felipe si Nathanael, yung po ang declaration ni Nathanael kay Jesus. Sabi niya, Rabay. Ibig sabihin ng rabay sa ibang salita ay guro. Okay? Sabi niya, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Amen? So, yun po, wag nating sarilinin po mga magulang at mga kapatid yung kaligtasan na tinanggap natin. Amen? Pamalita po natin yan sa mga taong hindi pa nakilala sa Panginoon. Okay? So, dyan lang po muna tayo magtatapos at mahaba po kasi itong outline ko eh. Okay? So, tandaan po natin, doon po sa panahon ng ating binasa, yung ating foundation verse ay may tatlo pong makikita natin na kalagayan ng mga tao roon at yarin po ang kalagayan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Verse 35, they were diseased, unhealthy. Okay, number 2, they were at a distance, verse 35. And number 3, they were disabled, verse 35c. So, kailangan may magdala sa kanila sa Panginoon. Amen? So, yun po yung kalagayan po nila. Kaya, ang atin naman pong tanong na pangalawa, when is it that we really begin to get concerned about the souls of others? Amen? So, dapat gayahin natin sila, Nathanael. May concern sila sa kailang mga kapatid. Amen? So, purihin ng Diyos. So, ganun din naman si Nathanael, may concern din po sa si Felipe, concern sa kanyang kapatid na si Nathanael. So, dapat ganun din po tayo. Mayroon tayong concern. So, yun po yung ating pinag-aaralan, being concerned for others. Okay? So, sa ating ikalawang bahagi nitong ating outline, being concerned for others, yung nasa pangatlong outline po tayo, nasagutin po natin yung tanong na, when does this concern show itself? So, yun po yung ating sasagutin sa ating pagbabalik kasi ayaw ko pong sobrang mahaba na pagtuturo. So, I hope na mayroon tayong naintindihan ngayong gabi. Okay, so maraming salamat sa inyong pag-tune in. So, taas lang po natin ang ating kamay sa oras na ito at tanggapin natin si Jesus bilang Lord and Savior ng ating buhay. Kung tinanggap mo naman si Jesus, renew mo ang relasyon mo sa Panginoon. Walang mawawala sa iyo. Okay? Sabayan niyo pong maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako na iyong banal na dugo at binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, itong aking dalangin. Amen. Amen. So ako na lang pong manalangin sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior ng kailang buhay. Pagpalain niyo po sila at lubusan kayang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Maraming salamat po, Diyos. Dalangin ko rin po, Lord, sa gabing ito, lahat po ng mga nanood, Panginoon, ng video ito, Panginoon, nakinig ng salita, pagpalaan niyo rin po sila sa buong Pilipinas, Panginoon, at sa lahat ng mga anak mo, sa GCSGO Kamarin Family, at sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, bless them, empower them, the Holy Spirit. Kung may sakit ka ngayong kapatid, ipatong mo uli ang iyong kamay sa mga naramdaman ng iyong katawan, at ako ay manalangin sa mga may karamdaman. Panginoon, patuloy ko pong nalapit sa iyo sa prayer, lahat po ng mga may karamdaman sa oras na ito, anumang uri ng kailang mga sakit at karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Touch their bodies right now, Lord, and release your supernatural healing in Jesus' name. Salamat po sa iyong salita. 1 Peter 2:24, pinagaling mo na ang bawat anak mong nagtitiwala sa iyo sa pamagitan ng mga latay na iyong katawan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Lord. By your stripe, Panginoon, lahat ng mga nagtitiwala sa iyo ay ganap mo nang pinagaling. Salamat din po sa iyong pangako
Matthew 8:17, kinuha mo na lahat ng uri ng sakit karamdaman sa katawan na yung mga anak. Salamat din po sa iyong pangako sa Psalms 107 verse 20. Pinadala mo yung salita upang pagalingin yung mga anak at iligtas sa kapahamakan. Maraming salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan. Pagpalain nyo lahat ng mga anak mo na nakinig ng salita ngayong gabi. Lord, ang mga nangailangan ng kanilang mga financial needs, katagpuin nyo rin po, Lord. I pray for financial breakthrough, financial prosperity sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. Ang mga naguguluhan, bigyan nyo rin po sila ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Ang nawawalan ng pag-asa, bigyan mo sila ng pag-asa. Salamat po, Diyos. Sukluban mo yung kapangyarihan ang bawat anak mo, Diyos, na nakinig ng salita sa gabi ito. Maraming salamat po. Purihin na yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you. We now seal all our prayers right now by the blood of Jesus Christ. In Jesus' name, ang lahat po na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in at sa iyong pakikinig ng salita. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. So sa ating maiksing palaala, announcement. So again, this coming Saturday, wala ulit tayong on-site morning prayer. Online only ang ating pananalangin. At gayon din po, ang ating pong ginagawa po na 14 days crusade against through prayers and declaration against COVID-19 ay atin pong ituloy-tuloy hanggang April 6 po yan, mga kapatid. Amen. Sa mga nagpa-participate po, mag-message lang po kayo sa aking messenger ng done it already. Yan. So, atin pong gamit lang po dyan ay pag-pray natin, malusaw na, may eradicate na yung COVID-19 yan sa bansa natin, maging normal na ang pamumuhay ng mayang Pilipino, nating lahat. Okay? So, yun po yung mga pag-pray po natin. And then, gamit din po ang ating daily victory prayer. Bandang dulo, pinupulbos natin yung COVID-19 na yan. Okay? So, wala imposible kay Lord. Yan. And then, declare the blood of Jesus. Yan. Araw-araw, declare natin ang dugo ni Jesus. Amen? At gayon din, basahin natin yung Psalms 91 verse 1 to 16. Hallelujah. Matindi yan. So, ako po, ang araw-araw ko pong ginagawa yan. Hindi lang Psalms 91 na binabasa ko. Okay? Kung gusto nyo, isama nyo pa po yung binabasa ko araw-araw. Okay? Psalms 23 verse 1 to 6. And Psalms 121 verse 1 to 8. Yan. Yan po yung aking araw-araw na way of life. So, hindi ko po walang patid po yan. So, hindi lang Psalms 91 yung binabasa ko po araw-araw na kasama sa aking binabasa, kundi kasama po yung Psalms 23 verse 1 to 6 and Psalms 121 verse 1 to 8. Okay? So, yun po yung mga way of life ko na po yan araw-araw yan. Kung gusto nyo isama yung dalawa na yon, praise the Lord. Okay? So yan, huwag nating tangtangan. 14 days. Amen? Yung ating krusada against COVID-19 na yan. Amen? Araw-araw pupulbusin natin yung virus na yan. Wala imposible kay Lord. Mas maraming nagpa-participate, mas the best. Because I believe that there is power of corporate prayers and there is power of declaration. Amen? So, purihin ang Diyos. So, yun po mga magulang, mga kapatid. Thank you very much. So, this coming Saturday, wala po tayong morning prayer on site, online only. And this coming Sunday, wala rin po tayong on site Sunday service celebration kasi sinara ang mga simbahan sa Pilipinas. Dahil sa COVID-19 yan, lockdown, mga simbahan. So, on site, online only. Live streaming. 9 o'clock pa rin in the morning. Okay, so mag-pray tayo. Nawa, matuldukan na ang pag-lockdown sa mga simbahan. This coming April 4 na lang po yan. Hindi na po nila isasama mag-lockdown ng mga simbahan. Amen. Wala imposible kay Lord. So, ang banal na takot sa Panginoon ay maghahari sa buong bansang Pilipinas. Amen. So, thank you very much sa inyong pag-tune in. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. So, God bless everyone and good night. Bye-bye.